worship the Lord in the beauty of His holiness. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga po sa mga kapatid sa Doha, QICM, mga dati kong Kalsad Group sa Doha pa rin. Sa lahat po na na-forward ang pag-aaral na ito, magandang umaga po sa ating lahat. At welcome po ang bawat isa na makapakinig at makasama sa pag-aaral ngayon. The Word of God is the most powerful one to change any situation in our lives. Tayo po'y manalangin. Nagagalak kami, Panginoon, ng iyong mga salita ay pangwalang hanggan, matatag, hindi mawawala. At ang bisa nito ay binibigay mo sa amin. Keeps us alive in our spirit, in our soul, in our bodies. Every breath that we take, Lord, we praise and bless you. We glorify and honor you today. And the power of the Holy Spirit will come mightily upon us. In Jesus' name, as we study your word. Amen. Amen. Good morning, Sister Evelyn Oblea. Ayan. So, last week po, nagsimula na tayo. Magmula nung ako'y narito po. At ang mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay ay mahalaga. Sapagkat siya ang Diyos, wala nang iba, siya pa rin ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang kanyang mga panukala ay mananatili at kung ano ang sinabi niya, yun ay matutupad. May mga bagay na ipinapahintulot ang Panginoon upang sa ganon ay mas mapupurihan siya. May mga sitwasyon na inaakala nating na para bang punong-puno na tayo ng mga pagsubok at problema. Subalit ang lahat ng ito ay tungo sa ikabubuti nating lahat at hindi lang ating sarili kundi ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. At alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa ayon sa kanyang panukala. Good morning din, Sister Lenlen Manansala Dulo. Ayan. Kanino ang mga bagay na nangyayaring ito sa kabila ng pagsubok? Sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos. Kaya po tayo ay pinatitibay ng Panginoon sa pananampalataya. Hindi tayo matitinag kahit ano pa ang mga pagsubok sapagkat alam natin ang ating Diyos ay may pahintulot sa mga bagay na yan at tayo nababago at ang ating pangunawa at tayo mananatiling may mababang kalooban at magpatuloy na magpasakop sa Diyos habang tayo nabubuhay. Kaya ang halimbawa nating lahat ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hinamak-hamak man siya, itinakwil, tiniis niya ang lahat ng ito, wala siyang inireklamo sapagkat alam niya pagkatapos ng paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagkabayubay sa krus, pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay na muli, ay tayo ang kanyang tinitingnan. Ang lahat ng mga taong mananampalataya sa kanya, ang kanyang tinitingnan. Hindi yung sarili niya. So ito ay para sa ikabubuti nating lahat. Siya ay naghirap pero para sa atin. Kaya iniisip natin din ang ganong mga bagay kapag tuwing tayo ay may pagsubok. Ang Panginoon hindi man lang tumutol dahil alam niya, mas magiging maganda at mabuti ang bunga ng kanyang sakripisyo. Kaya, tiniis din niya ang hirap. Tapos, ang buong bayang Israel ay tinuruan niya magpakumbaba, magtiwala sa Panginoon, hindi sa kanilang sariling lakas. Siyang nagpakain sa kanila sa loob ng 40 taon, nagbigay ng tubig. Tinuruan sila talaga ng Panginoon para sa ganon, ang makilala nila kung gaano ang kapangyarihang mayroon ng Diyos para ipagkaloob ang lahat ng kanilang kailangan. Ang kailangan sa atin ay ang kababaan ng kalooban at ay mananatiling mananampalataya sa Kanya. At kung minsan tayo talaga ay nasusubukan, dahil tinitingnan din ng Panginoon, tayo man ay nagsusulit din. Ito pa po ang mga karagdagang mga dahilan, more reasons, ika nga. Meron pong nais na gawin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya, tignan po natin itong John chapter 15, verse 2. John chapter 15, verse 2.
sa Bagong Tipan, Juan, 15 kabanata, talatang 2. Basahin din po natin yung verse 1, malapit lang po. John 15, verse 1, doon natin basahin. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. So, isipin po natin yung sinabi ng Panginoon, yung paghahambing niya sa kanyang sarili bilang puno ng ubas. At pagkatapos, sabi, ang Diyos Ama ang nag-aalaga. O, imaginein po natin, ang ating Panginoon Kristo ang ulo ng buong kapulungan ng mga mananampalataya all over the world. Tapos, tayong lahat ay bahagi noon. Kaya, basahin natin ang verse 2. Sabi niya, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. So, imagine niyo po ang isang farmer, di ba? Yung mga nag-aalaga ng mga tupa, baka, yung mga nag-aalaga ng mga puno, yung mga iba't ibang mga tao na ang trabaho nila ay papanatilihin o mas maraming bunga ang kanilang halamanan. So, imagine niyo po yun. Yung nagapag-alaga ng mga ubas ay ang ating Diyos Ama. At sabi niya na pinuputol niya, may pinuputol siya. Ang bawat sangang hindi namumunga ay kanyang pinuputulan. So, kung ito ay sanga at wala itong bunga, pinuputol niya yun, inaalis na niya sa sanga kasi hindi na yun kailangan. Bahagi na namatay, inaalis talaga. Kaya nga yung mga tunay na mga marunong sa paghahalaman, inaalis nila yung natuyo na, inaalis talaga yon. At pagkatapos, hindi lamang yon para lalong mamunga, sinasabi doon, para lalong mamunga ay pinuputulan din at nililinis yung mga namumunga para mas maraming bunga pa. So imagine niyo po kung ikaw yung sanga na yun, inalis na niya yung mga luma na, wala na yun, hindi na mamumunga yun. Yung sangang hindi namumunga, pinuputol na. So sa buhay natin, kung wala itong magiging bunga sa atin, inaalis na ni Lord sa atin. At kung naman tayo'y namumunga para sa Panginoon, ay pinuputulan din niya yon para lalo tayong mamunga. Kaya alam ko po, naiintindihan niyo yun sa halaman. Ang mga halaman, inaalis yung mga natuyo ng sangan, natuyo ng mga dahon, inaalis talaga yun para mas gumanda yung halaman. Pinuputol talaga, tinitrim yan. Kasi kung hindi, pababayaan mo siya, iba't ibang direksyon na ang itsura ng iyong halaman. Lalo na kung yan ay yung mga nagbubunga, katulad ng ubas, katulad ng mga lansones, yung mga ganyan, talagang kinakayas pa yan para lalong mamunga. So, ibig sabihin, yung bark, inaalis ng gano'n, magmula taas hanggang baba, para doon lalabas lahat ang mga bunga. Ganon din po. Ikinukumpara iyon ng Panginoon para ating maintindihan. Sabi niya, pinuputol at nililinis ang bawat sanga na namumunga upang lalong dumami ang bunga. So, syempre, yung wala ng pakinabang, inaalis na talaga yun. Wala na yun, patay na yun, hindi na mamumunga. Pero yung mga namumunga ay pinuputulan pa rin para lalong mamunga. Hebrews chapter 12 verse 6. Dito naman po tayo sa Hebrews chapter 12 verse 6. Excuse me po. Hebrews chapter 12 verse 6. Basahin po natin ang sinasabi, verses 6 and 7. Samahan niyo po ako, Hebrews chapter 12 verses 6 and 7. Ito po ang encouragement sa atin. 12 verses 6 and 7. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama.
sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang anak. So ngayon naman, isipin din naman natin yung ating sariling ama dito sa lupa at tayo mga anak. Di po ba dinidisiplina tayo ng ating mga ama at ina? Dinidisiplina nila tayo sapagkat, excuse me po, dinidisiplina nila tayo sapagkat gusto nilang maging matuwid ang buhay natin. Hindi yung kung ano lang gusto natin, yun ang mangyayari. Hindi ganun. Dahil tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos, siyang ating ama, ikinukumpara din po niya ang relasyon niya sa atin na siyang ating amang na nasa langit. So malalapitan natin ang ating ama. Mahihingan natin ng tulong, mahihingan natin ng proteksyon, mahihingan natin lahat ating kailangan. Ganun din po. So ang ama na nagmamahal sa kanyang anak, dinidisiplina niya ang kanyang anak para maging matuwid ito. Hindi niya pababayaan na yung mga ginagawa niya na mali ay nagpapatuloy. Kaya ganun din po. Maaaring sabihin natin, masunurin naman ako. Kung minsan iniisip natin, lagi tayo masunurin. Pero kung minsan hindi po. Akala natin, inaalis yung kagalakan natin o kasiyahan natin na mag-enjoy ng mga bagay. Pero sa totoo lang, itinutuwid tayo ng Panginoon para sa ganon ay hindi tayo mamuhay ng baluktot, hindi tayo mamuhay sa hindi mabuting paraan. Kaya nga, dinidisiplina niya tayo. Mahal niya tayo. Tayo ay bahagi ng kanyang pamilya. At kung tayo bahagi ng kanyang pamilya, nagmamalasakit siya sa atin. Hindi niya pahihintulutan na nagpapatuloy tayo sa ating mga iniisip o ginagawa na hindi naman magiging mabunga para sa ating buhay. Kaya tinitrim niya yon, inaalis niya yon. Amen po ba? Yan. Pinarurusahan at pinapalo ng ama ang mga itinuturing niyang mga anak. So kung tayo ay may ama na nasa langit at tayo'y kabilang sa kanyang pamilya, magpapaturo tayo, magpapadisiplina tayo. Hindi tayo magdadamdam sa Diyos dahil tayo'y nagkakaroon ng pagdidisiplina. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, sabi po dito, dun sa verse 5, Hebrews chapter 12 verse 5, basahin ko lang po para mas makita natin yung background. Sabi po, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Iyon po. So, huwag manghihina ang loob natin pagka nagkakaroon tayo ng pagsubok. Huwag tayong manghihina ang loob. Sinasabi po, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Yun po, binabasa ko ngayon, verse 7. Kung ang pagtutuwid na ginagawa ng lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay anak, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas, sabi niya. So ngayon, ikinukumpara po ang pagtuturo ng tunay na ama sa kanyang tunay na mga anak. So, kung ayaw yung papadisiplina, ibig sabihin, labas kayo ng kanyang pangunguna, ng kanyang paghahari. Pero kung tayo bahagi ng kanyang kaharian at tayo ay kanyang mga anak, itutuwid niya tayo. Kung minsan masakit, minsan mahapdi, kung minsan talaga nakakaiyak, nakakalungkot, pero lagi nating iisipin, ano ang hangarin ng Diyos sa bagay na ito na nararanasan ko. Isipin mo yung mga positibong bagay na ginagawa ng Panginoon para higit ka pang mamunga, higit pang maging matatamis ang bunga ng iyong buhay. Kaya nga, hindi tayo sumusuko. Ini-encourage tayo ng Panginoon. Sabi niya, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya.
sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Kuminsan, masasabi mo, Lord, ba't mo naman ako pinapalo? Sumusunod na ako sa iyo. Naalala niyo po yung kasasabi lang natin papag-aral natin John chapter 15. Yung mga hindi na namumunga, pinuputol na talaga yan, inaalis na yan. Pero yung namumunga, pinuputol pa rin, tinitrim pa rin para lalong mamunga. Maaaring masabi mo na sumusunod ka sa Panginoon, pero bakit ganon? Dumadaan ka pa rin sa pagsubok. Sapagkat nais ng Panginoon, higit ka pang mamunga. Inaalagaan niya yung bungang meron ka na. At yun ay matamis, yun ay masarap, pero gusto niyang dumami pa ang mga bunga mo bilang isang tao. Kaya nga, hindi tayo nagmamaktol o sumasakit ang loob sa Diyos kapag dumaranas tayo ng mga ganyan. Basta tandaan natin, ang lahat ng bagay na yan ay may hangarin ng Diyos para maging matuwid, para magdepende tayo sa Panginoon sa lahat ng oras ng ating buhay. Hindi lamang paminsan-minsan, kundi sa lahat ng pagkakataon. Matamis man ang sitwasyon o mapait man ang sitwasyon, kung ano man ngayon, minamahal tayo ng Panginoon at gusto niya na lalo tayong magdepende sa Kanya at hindi sa ating sariling kakayanan at kaisipan. Yun po. Tapos, 1 Peter chapter 1, 1 Pedro, 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. Ganito po ang ating mababasa. 1 Pedro, unang kabanata, talatang 6 at 7. Ito po ating mababasa. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Yun po. I think I was reading 2 Peter. 1 Peter po. 1 Peter. Sorry po. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Ayun po. So, ngayon naman, ikinukumpara na naman ang ating mga nararanasang pagsubok sa para po sa ginto. Ang ginto, inaalis po yung impurities kasi yung ginto nandyan kasama sa lupa, di po ba? So, pag nakakuha sila ng ginto, nililinis po nila yan, pinadadaan nila ng apoy para yung totoong ginto ang mananatili sa baba at yung lahat ng mga particles o yung mga lupa o bato na hindi namang ginto ay papaibabaw at yun ang inaalis nila. Para sa ganun, ito ay purong ginto, hindi nahahaluan. So tayo rin po ay ikinukumpara doon. Dumadaan tayo sa apoy, pinadadaan tayo para maging purong-puro ang ating buhay. Ganun din po. Sabi niya, dapat ninyong igagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Hindi naman sinabi ng Panginoon, lahat ng panahon meron kang pagsubok. Maikling panahon. Mga maiikli lang yan. Hindi yan magtatagal ng sobra na hindi mo na makakayanan. Alam naman ng Panginoon kung anong ating kakayanan. Kaya sabi niya, yung verse 7, 1 Peter chapter 1, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay.
Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So ayun na naman po ang paghahambing ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na para tayong ginto at pinadadantay sa apoy para sa ganun malaman kung talagang tayo ay tapat. Nakalagay po doon. Kung tayo talagang tapat, pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Kaya hindi po natin biniblame ang ibang tao o bakit kaya ganito? Ginagawa ko naman ang kaya ko. Yung ganun. Bakit ganito? Kuminsan po, hindi lang yung kaya natin. Mayroon pang mas higit na hangarin ng Panginoon. Pinalilinis yan ng mabuti lahat yan. Para sa ganun, maging dalisay ang ating buhay. Walang anumang nahahalo. Purong-puro tayong sumasamba sa Diyos, tapat sa Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat, sumusunod sa Panginoon, hindi lamang sa mga pagpapala niya, kundi dahil mahal niya ako at mahal niya tayong lahat. At gusto niya ng ating buhay ay isang parang lantay na ginto, walang halo, purong-puro para sa Kanya. Kaya napakaganda po ng hangarin ng Panginoon sa mga pagsubok natin. Kaya marami ang dahilan kung bakit tayo nasusubukan. Kaya yan nga po pinag-aralan natin. Inihambing sa isang puno ng ubas. Tapos sinasabi sa atin, ang pananampalataya ay pinararanas sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Katulad ng ng ginto. Yan po. Tayo ay inihambing na ang Diyos ang ating Ama at Ama dito sa lupa. Dinidisiplina tayo, so dinidisiplina din tayo ng ating Diyos Ama. Kaya nga sa tatlong bagay na yan, ito ay mga kadahilanan. Makumbinsi tayo na ang mga pagsubok natin ay hindi sa ikapapahamak natin, kundi sa ikabubuti natin at sa ikabubuti ng ating mga patotoo. That we will have a testimony of God's greatness in our lives. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na yan, kahit po si Apostol Pablo, napakadakila ng pinagawa sa kanya ng Panginoon, pero napakatindi rin ng pagsubok na dinaanan niya. Napakatindi rin ng pagsubok na dinaanan niya. Pero, sabi niya, I have fought a good fight. I have finished the race. Sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuti. Good fight, spiritual good fight, sabi niya. Ginawa ko lahat ang mga bagay na yan. Hindi siya sumuko. Kahit gaano pang naging pagsubok sa buhay niya, itinuloy niya hanggang sa kunin na ang buhay niya. Amen po ba? Tayo manalangin. Maraming salamat po aming Panginoon na minamahal niyo kami. Itinuturing niyo kaming anak ninyo. Hindi lang turing, tinanggap ninyo kami sapagkat nung tinanggap namin ang Panginoon Kristo bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng aming buhay, kami rin ay ibinilang mong anak. Kaya nga, tinutuwid mo kami. Dinidisiplina mo kami sapagkat kami bahagi ng iyong pamilya. Salamat po, Panginoon. Inihambing mo rin kami sa isang puno. Ikaw din ang nag-aalaga. Pinuputol ang mga hindi na pwede. Inaalis na yon para hindi maging sagabal sa aming buhay. At yung mga bahaging namumunga sa amin ay higit mo pang tinitrim din naman. Pinuputol mo rin naman para lalong mamunga. At lalo na, iniambing din sa ginto ang aming pananampalataya na dumadaan ng apoy para maging tunay na purong ginto ang aming buhay. Walang anumang halo ng sanlibutan ito. Maraming salamat, Panginoon, na nakatira kami dito sa sanlibutan pero hindi kami makasanlibutan. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat na dito po sa tahanan ng nirerenta ng aking anak dito po sa New South Wales, sa Coffs Harbour, Lord. And all throughout, ang mga salita mo ay makapangyarihan para maging maayos ang aming buhay. Magkaroon ng inspirasyon at pag-asa.
magkaroon ng aming tingin ay sa iyo lamang at hindi sa mga sitwasyon. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, kami mananagumpay sa lahat ng ito. Amen. Amen. Tanggapin ang tibay ng loob. Tanggapin ang apoy ng banal na Espiritu. Tanggapin ang inspirasyon galing sa salita ng Diyos. Tanggapin ang kanyang salita na nagpapagaling sa lahat ng sugat sa ating spirito, sa ating kaluluwa, sa ating katawan. Tanggapin ang mga biyayang naghihintay sa lahat ng mga sumasampalataya at naniniwala, nagtitiwala at nagpapatuloy bilang isang tunay na mananampalataya kay Kristo Jesus. Marami pong salamat. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, kamtan natin ang kinin natin ang para sa atin. Higit tayong mananagumpay dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon. God bless po. Ayan. Sino Sister Mariot Carlos, Sister Norma Limon. Ayan. Dagdag kay Sister Evelyn at kay Sister Len Manansala Dulo. Ayan. Purihin po ang Panginoon. God bless you. See you po tomorrow. Bye for now.